para pwede niyong balikan yung lesson natin, no? Kasi yung iba sa inyo nagkakaroon ng problema sa internet connectivity. So, i-record ko and then ipopost ko sa Cerebro para pwede niyong balikan. Okay? So, let's move on. So, ano yung mga kontinente sa daigdig? So, tama yung mga sinulat niyo. Pero tingnan muna natin kung ano ang ibig sabihin ng kontinente. Tinatawag na kontinente o continent ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. So, pag sinabing mga malalawak na masa ng lupa, so hindi lamang ito class mga pulo, di ba? So, sa discussion natin ng Asia last year, no, na pag-usapan natin yung mga pulo, mga kapuluan. Ngunit dito sa kontinente, ang tawag ngayon dito ay masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. So may mga kontinenteng magkakaugnay, samantalang ang iba ay napapalibutan ng katubigan. So, yung iba, isang malaking masa ng lupa, yung iba, sama-samang maliliit na pulo na napapaligiran ng mga katubigan. Ayon kay Alfred Wegener, isang German na nag-aaral ng heograpiya, siya yung nagsulong class ng tinatawag na Continental Drift Theory. Yan. So ano yung Continental Drift Theory? Dati, magkakaugnay ang mga kontinente sa isang supercontinent na tinatawag na Pangaea. So, ayon kay Alfred Wegener, isang malaking-malaking masa ng lupa yung mga kontinente natin ngayon. At ang tawag doon ay Pangaea. Dahil sa paggalaw ng tinatawag na continental plate o mga malalaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan, nagkahiwa-hiwalay ang Pangaea at nabuo ang kasalukuyang mga kontinente. So itong mga lupa na ito na nasa ibabaw ng daigdig, sa ilalim niyan ay mga continental plates na tinatawag. No? Kaya mayroong mga lindol na nangyayari kasi mayroong paggalaw ng lupa sa ilalim. At dahil sa paggalaw nitong mga tinatawag na continental plate, nagkahiwa-hiwalay yung supercontinent na Pangaea. Oh, so hindi na siya supercontinent, nahati siya sa iba't ibang bahagi at nabuo ang mga kontinente na tinatawag natin ngayon na i-discuss natin ngayon. So ano ba ang nangyari, no, para magkaroon tayo ng mas malinaw na larawan o picture sa tinatawag na continental drift theory? Makikita natin dito na noong 240 o 240 milyon taon na ang nakakaraan, meron lamang isang supercontinent na tinatawag na Pangaea. So by the way class, katulad nung napag-usapan natin ng mga nakaraan, ito ay teorya. Teorya, ibig sabihin, ito ay pagtatansya lamang, no? Hindi pa rin tayo sigurado na ito talaga yung nangyari. Pero ang teorya ay nakabase sa mga totoong pangyayari, no? Like for example, yung continental plate, gumagalaw talaga 'yon, no? Pero hindi pa rin masasabi na talagang nanggaling tayo sa isang malaking supercontinent. Kumbaga teorya lang 'to, pag-aaral lang 'to ng mga historian, ng mga nag-aaral ng heograpiya. Okay? Meron lamang isang supercontinent, ang tawag nga ulit natin doon class ay Pangaea, na pinaliligiran ng karagatang tinatawag na Panthalassa Ocean. So isa lang yung ocean noon, no? At isa lang din yung supercontinent. So pagkaraan ng 200 milyong taon, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kalupaan ng Pangaea hanggang sa mahati sa dalawa. So nung naghiwalay siya, dalawa lang muna, no? Ito yung tinatawag na Laurasia sa Northern Hemisphere
at Gondwana sa Southern Hemisphere. So, pagkaraan ulit ng 65 milyong taon, nagpatuloy ang paghiwa-hiwalay ng mga kalupaan at dito na nagsimulang magkaroon ng mga kontinente. So, mapapansin natin na yung India, unti-unti siyang dumidikit sa Asia. At sa kasalukuyan, na paggalaw ng mga kontinente ay nagkahiwa-hiwalay na nga itong mga kontinenteng ito. Ayon sa pag Ayon sa pag-aaral class, gumagalaw ang North America at Europe taon-taon ng 2.5 centimeter. So kung meron kayong ruler, 2.5 centimeter, gumagalaw siya taon-taon yung North America at Europe, sa kanilang pag-aaral. So hindi lang ang North America at Europe ang gumagalaw, maging yung iba pang mga bansa, lalong-lalo na yung mga pulo, no, yung mga napapaligiran ng tubig. Mayroong mga islang nawawala habang tumatagal, mayroong mga islang umuusbong dahil sa paghiwa-hiwalay o paggalaw ng tinatawag ng mga continental plate. So, ayon sa continental drift theory, posible na dahil sa mga paggalaw na buo ang mga kontinenteng ito. At ano-ano ba itong mga kontinenteng ito, class? So, ito nga yung mga nabanggit po ninyo. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe at Australia. Sa pagtatantya o sa pagtataya ng mga nag-aaral ng heograpiya, mayroong 143 milyong kilometro kwadrado ang kalupaan ng buong daigdig. So pag pinagtabi-tabi ulit, class, pag pinagtabi-tabi ulit itong pitong kontinente na to, 143 million square kilometer ang laki, no, pag pinagtabi-tabi ulit. So tama yung mga nakasagot ng pitong kontinente, tama ang inyong mga sagot. So tingnan natin isa-isa itong mga pitong kontinente na to. So overview lang to, class, para lang maintindihan natin itong pitong kontinente na ito. So Africa, Antarctica, Asia, Europe, North America, South America at yung Oceania na tinatawag ding Australia. So very good si Janea doon, Oceania. Okay, let's move on. Punta tayo sa Africa. So ito yung mapa ng Africa, class. So makikita nyo dyan. So kung mapapansin nyo sa screen at malinaw sa inyo, by the way, i-upload ko na lang tong lesson ulit mamaya. So diyan sa Africa natin makikita yung maraming disyerto. No? Nandyan ang sikat na Sahara Desert. No? And usually, ang alam natin sa Africa, class, yung mga mamamayan dito o yung mga tao dito ay maiitim. Yan, no. Dito galing, class, yung yung pinapanood natin, yung mga yung mga nagsasayaw na may hawak na ataol. So dito galing sila, no. So andito kasi yung mga bansa ng Uganda, Kenya, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, yan. So, Black Panther. yung nagsulat, class, na sabi ko na sasabihin mo yun eh, yung nagsulat ng Marvel. So, inilalagay nila sa Africa yung yung Wakanda. Pero ano yung, class, kathang isip lang yun. Pero yung nagsulat ng story ni Black Panther, so ipinalalagay niya na nandito yung bansang Wakanda, no? Yung Kingdom of Wakanda. Okay? So, kasi makikita niyo dun sa movie, di ba? Halos puro negro sila. So, okay. So, most probably sa Africa, karamihan sa kanila mga mangiitim. So, makikita niyo dito sa mapa, halos katabi lang din niya yung Europe at yung Asia. Okay, so ano ba yung mga
makikita natin sa Africa. So marami tayong makikita sa Africa pero ito konti lang ito, class. Kumbaga bibigyan lang natin ng diin. No? Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Africa ang Mediterranean Sea. No? Pinaghihiwalay nito ang Africa at Europe at nasa kanlurang bahagi naman ang Atlantic Ocean. Yan. So marami siyang dagat. So balikan natin yung mapa. Makikita natin dito sa mapa, marami siyang nakapaligid sa kanya yung karagatan. Atlantic Ocean at yung Mediterranean Sea sa itaas, no? Nakahiwalay papunta sa Europe. Okay? So, ito pa yung iba nating makikita dyan, class. Ang Africa ay tinuturing na pangalawa sa pinakamalaking kontinente sa daigdig. Gayon din sa laki ng populasyon. So, second siya. Ano kaya yung first? Okay? So, mayroon siyang laki na 30 million square kilometer. No? So, 30 milyong kilometro kwadrado. Mataas ang supply nila ng ginto at mineral. At dito, class, matatagpuan ng pinakamahabang ilog, ang Ilog Nile sa bansang Egypt. At nandito rin ang Sahara Desert at Mount Kilimanjaro. Yan, yung pinagmamalaki nila yung Mount Kilimanjaro. Okay? So, balikan ulit natin yung mapa para lalo nating ma-appreciate. So, makikita natin dyan, class, yung Egypt, nandyan yung Nile River. So, isa yan sa mga makasaysayang ilog, yung Nile River. Kahit sa Biblia, yan, nabanggit din yung Nile River na yan. So, makikita din natin dyan, class, na dahil malawak yung kanilang karagatan, no, marami din diyang makikitang mga yamang mineral. No? At nandyan din yung Sahara Desert. Okay? So let's move on. Next is Antarctica. Okay. So Antarctica. Ang Antarctica ay ang panglimang pinakamalaking kontinente, ay matatagpuan sa timog polo ng mundo o sa ah, pole. So South Pole. So dito, class, makikita natin tinuturing siyang pinakamalamig at pinakatuyong kontinente. So pinakamalamig siya at pinakatuyong kontinente. So bakit? Kasi malapit na nga siya sa sa pole. Okay? So natatanging kontinente siya, class, na nababalutan at binubuo ng halos lahat ay yelo. No, halos puro yelo siya, class. Okay? So malapit siya sa South Pole ng ating daigdig. Ikalima siya sa pinakamalaking kontinente sa daigdig at mayroon siyang sukat na 13,209,000 square kilometer. So isa sa mga pinagmamalaki niya, class, ay yung Mount Vinson Massif, no? Yan yung pinakamataas nilang bundok diyan. So itunuturing din na pinakamalamig ang ang temperatura diyan sa Antarctica. So taglay din ng kontinente yung mga isla na kung saan ay may mga bansang naghain ng mga pag-aangkin o sovereignty. So mayroong mga bansa diyan na nagsasarili na, no? O para sa kanila, kaya na nilang pamahalaan yung kanilang mga lugar, no? So kung naalala nyo, napag-usapan natin sa Asia last year yung sovereignty, yung soberanya ng isang bansa. Ibig sabihin nun, kaya na ng isang bansa na pangunahan ang kanyang sarili, no? Humihiwalay na siya sa iba. Okay? Susunod naman, class, kung saan tayo narito ay ang kontinente ng Asia. Okay? Ang Asia, ang pinakamalaki, no? Siya yung first, no? Sa sukat, unang-una sa sukat, pinakamalaking sukat o pinakamalaking kontinente sa mundo. Napapalibutan ang Asia ng Arctic Ocean, Pacific Ocean,
at Indian Ocean. So tatlong malalaking karagatan ang nakapalibot sa kanya. At bukod po dyan, class, makikita po ninyo dito sa mapa na marami siyang mga dagat. No, makikita natin dyan yung Mediterranean Sea, Aegean Sea, yung West Philippine Sea. So marami siyang mga dagat, class. At dyan din, napakayaman din sa ah, yamang lupa ang Asya kasi ang Asia ay may tuturing na pinakaano siya, diverse yung kanyang mga yamang lupa kasi mayroon diyang disyerto, mayroon diyang kagubatan, meron diyang mga pulo-pulo, meron din diyang mga bulubundukin. So napakarami diyan. No? At sa Asia din class matatagpuan yung itinuturing na pinakamataas na bundok, no? Na naka-locate sa Ural Mountains, no? So diyan makikita yung mga pinakamatataas na bundok sa Asia. At marami ding yamang mineral diyan, no? Kasi nga halos puro dagat at puro kapuluan. So ano pa yung iba nating may pagmamalaki sa Asia? So isa siya siya yung itinuturing na pinakamalaki at pinakamataong kontinente sa buong mundo. So mas malaki ang lupa, sukat ng lupa, at mas marami ang naninirahan sa Asia. So kung ikukumpara sa mga African, no, mas marami tayo sa kanya. At meron siyang laki na 43 million square kilometer. At ipinagmamalaki din natin ang India at China na pinakamalalaking bansa. So diyan nga matatagpuan, class, ang Mount Everest, at bukod po sa maraming yamang lupa at yamang tubig, marami din tayong likas na yaman. No? Mga yamang mineral at mga pangpalasa ng pagkain, no? Diyan din matatagpuan sa Asia. So maraming bansa yan. Hindi na natin iisa-isahin yung mga bansa. Sa mga nag-aral sa mga hawak kong estudyante last year, no, sana natatandaan niyo pa yung kanta natin, no? Yung kanta natin tungkol sa Asia. Okay? Next natin na bansa o kontinente ay Australia. Yan. So, ano ba ang Australia? Ang Australia o tinatawag ding Oceania ay napapalibutan naman ng tatlong karagatan, no? Indian Ocean, Southern Ocean, at Pacific Ocean, no? At marami itong mga mayayamang mga lugar, no? So diyan natin makikita class yung New Zealand, yung ibang mga bansa sa Africa, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands. So, yan po ay marami sa mga bansa diyan ay sakop ng Amerika o may yung tinatawag na ano na interdependent territories ng Africa at ng Amerika. So, kahit siya ay tinuturing na sarili niya yung kontinente, meron diyang mga bansa na sakop ng ibang mga bansa. Parang halimbawa niyan, class, yung Hawaii. No? Yung Hawaii ay sakop siya ng Amerika, although malayo siya sa Amerika. So, ganun siya. Nakadepende yung Hawaii, yung government niya sa Amerika. So, diyan sa Australia, maraming mga bansa na parang nakadugtong pa rin sa Africa o nakadugtong pa rin sa Amerika. Okay? So ano bang mga makikita natin sa Australia? Siya ang tinuturing na pinakamaliit na kontinente. Kung ang pinakamalaki ay Asia, ang pinakamaliit ay Australia. Meron lamang siyang 8 million square kilometer na sukat. At ayon sa pagtatala, mayroon lang siyang 35 million na tao. No? 35 million lang yung nakatira diyan sa Australia. So, imagine niyo no, ang konti-konti lang nila
kung ikukumpara sa ibang mga bansa. In fact, parang mas marami pa sila, mas marami pa tayong mga Pilipino. No, kaya marami diyan sa mga bansa na 'yan, open sa kanila yung tumira kayo sa kanila, no? So 35 million lang yung tao sa kanila, or siguro sa ngayon baka nasa 40 million lang 'yan. Samantalang ang Pilipinas, class, mayroong 100 million na populasyon. So napakarami natin sa napakaliit na bansa, samantalang sila ang liit-liit lang ng kontinente nila, kontinente na 'yan, tapos 35 million lang yung 35 to 40 million lang yung tao sa kanila. So kaya nga, inuulit ko, maraming mga bansa diyan open sa kanila na lumipat ka sa kanila o mag-migrate ka sa kanilang mga bansa. Okay? So let's move on, class. So punta naman tayo sa susunod na kontinente. Ang susunod ay ang Europe. Yan. So ano ba ang Europe? Napapalibutan naman ng Europe, class, ng Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Mediterranean Sea at Black Sea. So yan yung Europe, yung mapa ng Europa. So marami ding mga bansa dyan, class. So ano bang mga makikita natin dyan sa Europe? Pangalawa Germany. siya sa pinakamaliit. No? Pagkatapos ng Australia, ang susunod na mas maliit ay yung Europe. So 9 million square kilometer lang siya. At dyan din sa Europe, yung sentro ng mga kabiasnan ng kasaysayan ng mundo. Yung mga Greeks at mga Romans, so imagine niyo lahat ng halos lahat ng literature, science, arts natin, mayroon siyang ugat sa Greek o sa Roman world. So, diyan kasi talaga, kumbaga, may tuturing na parang sumabog yung kaalaman. Yo, yung maraming na diskubre diyan sa kontinenteng 'yan. So, sila rin, isa sa mga masasabi natin sa Europe o Europa, sila rin yung mga naunang nanakop, no, nung panahon ng kolonyalismo. So, diyan natin makikita na ano, na mayaman na nga sila, no, nanakop pa sila ng ibang bansa. So, diyan natin makikita yung Spain, no? Spain and Portugal, na dalawang makapangyarihang bansa noon na pumunta dito sa Pilipinas, no, para sakupin hindi lamang tayo pati yung ibang mga bansa sa Asia. So, diyan din natin makikita yung iba pang mga makapangyarihang bansa, no, katulad ng Italy at United Kingdom noon, na talagang isa sila sa mga nangunguna sa pagsakop ng mga bansa noon. Okay? So, napakaano sila, isa sa mga hindi natin makakalimutan sa Europe ay sa kanila din nagsimula yung una at ikalawang digmaang pandaigdig, yung World War I at saka World War II. So, yan. So, maganda na marami kayong alam tungkol sa mga kontinente natin sa buong daigdig. Okay? Sunod natin, class, ay ang Hilagang Amerika o North America. So, napapalibutan naman ng North America ng Arctic Ocean, Atlantic Ocean, at Pacific Ocean. So, dyan din makikita yung Caribbean Sea, class, and most of uh, the countries na nandyan, class, ay yung itinatawag nating mga Americans. Yan. So, nandyan yung USA, yung Canada, Mexico, yan, Greenland. So, meron silang ano, maraming mga bansa sa kanila ay tinuturing na mayamang bansa at makapangyarihang bansa, no? Lalong-lalo na yung United States of America. So sa North America o sa Hilagang Amerika, so napapagitnaan siya ng dalawang karagatan at meron siyang sukat na 24 million square kilometer. So nandiyan diyan natin makikita yung Canada, Amerika at Mexico o Mexico na matatagpuan sa mainland. So isa sa mga pinagmamalaki nila, yung pinakamataas na lugar sa kanila ay ang Mount McKinley sa Alaska. Okay?
So, balikan natin yung mapa. Makikita natin dyan yung Alaska. Okay? So, meron din silang mga disyerto, meron din silang mga pulo-pulo, meron din silang mga karagatan o dagat, at meron din silang mga bundok na paborito ding akyatin ng mga tao. Pinakahuli natin, class, na kontinente ay ang Timog Amerika o South America. Yan. So, makikita naman natin sa South America yung mga bansang Peru, Venezuela, Brazil, Argentina, yan, Paraguay, Bolivia. So, malapit din sila sa Amerika. So, anong meron sa Timog Amerika o South America? So, 17 million square kilometer lang sila. Ikaapat sa pinakamalaking kontinente sa mundo. Diyan matatagpuan ang Angel Falls sa Venezuela. At diyan din makikita yung pinakasikat na Amazon River, no, sa kagubatan ng Amazon. At pinagmamalaki din nila yung bulubunduki ng Andes, saan matatagpuan ng Mount Aconcagua. So, balikan natin yung mapa, no? So, diyan makikita natin yung Amazon. So, isa yun sa mga gustong-gustong puntahan din ng mga tao, yung ah, Amazon River, no? So, may tuturing class yung Amazon na yan na lungs ng buong mundo, no? Kumbaga, parang diyan sa pamamagitan niyan ng Amazon forest na yan, marami kasi yung matatagpo ang mga buhay diyan, no? Parang yan yung nagbibigay ng buhay sa buong mundo, no? Okay? So, yan po yung 7 sa ating mga kontinente, class. So, balikan lang natin ulit kung ano ang kontinente. Katulad ng ating naging pag-uusap kanina, ayon kay Alfred Wegener, merong tinatawag na continental drift theory. So, ang natatandaan ko, isa rin to sa sa pinakita sa isang cartoon, Ice Age ba yun, na mayroong mga paggalaw ng mga lupa, no? Yung Ice Age na nagkakaroon ng maraming lindol, kung napanood niyo yun. So, isa yun sa idea ng continental drift theory, no? Gumagalaw yung mga lupa kaya nagkakaroon ng mga pulo-pulo at nagkakaroon ng mga iba't ibang mga bansa at kontinente. So, gumagalaw yung continental plate na tinatawag. Okay? So, galing tayo sa tinatawag na supercontinent o yung tinatawag na Pangaea, at dahil nga sa paggalaw na ito, nag-umpisang maghiwa-hiwalay ang mga bansa. Kaya nabuo itong tinatawag na 7 kontinente sa buong daigdig. So ulitin natin, itong 7 kontinente: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, at Australia. Okay, sige, para sa ating ah, activity for this morning. So ito na rin class yung magiging takdang aralin natin. So pumili kayo class ng isang kontinente at maghanap sa aklat. Kung meron kayong book dyan, history book, internet, ng mga bagay, lugar, o kasaysayan na ipinagmamalaki sa kontinenteng iyon. Maglista ng 5 o mas marami pa. So, ang gagawin nyo, class, is maghahanap kayo ng, let's say for example, Asia. No? Ah, ano yung mga makikita nating mahalaga sa Asia? No? Isa halimbawa na makikita natin sa Asia ay dito matatagpuan yung maraming maraming taniman ng palay. No? May tuturing ang Asia sa pinakamalaking distributor ng rice sa buong mundo. So pwede yon, isa yon sa mga pwede nyong ilista tungkol sa Asia. Okay? So maglilista lang kayo, and then pipili lang kayo class ng isa.
ang isang kontinente lang. Tapos magfo-focus lang kayo sa continent na yon. Tapos maglilista kayo ng, katulad nga ng sinabi ko, mga mahalagang bagay na matatagpuan doon, mahalagang lugar, no? Katulad sa Asia, matatagpuan yung Mount Everest, no? Siyempre, hindi niyo na isusulat 'yan kasi sinabi ko na eh. Halimbawa ko na siya. Or kasaysayan. Ano yung nangyari sa kontinenteng 'yun, no? Katulad nung sa Europe, masasabi natin na mayaman yung kasaysayan sa Europe kasi doon nagsimula yung World War One at saka World War Two. Okay? So, yun. Kumbaga, magre-research lang kayo. Hindi nyo kailangang isulat yung maraming detalye. 2 to 3 sentences lang, class, yung makikita nyo. And then, 5 bagay lang yung isusulat ninyo. Kung mas marami kayong makikita, mas maganda. Pero, 5 bagay lang yung 5 bagay, 5 lugar o 5 kasaysayan na pinagmamalaki ng kontinenteng yon ang ililista lang ninyo. Okay? Naintindihan po yung takdang aralin natin o yung activity natin for today. Opo. Okay? So, saan gagawin? Pastor Paul, saan gagawin? So, ilalagay ko po ito sa cerebro para doon nyo rin ipapasa. Kasi doon ko rin siya i-check. Okay? Any question, class, sa ating discussion? Baka may question kayo. What 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 deadline will we pass? Lemuel, ikaw ba yan? Can you Yes, repeat? it's Yes, can you repeat your question, please? I have two questions. Naglalag ka. I have two questions. Yes, One is for me, the other one is for the person who was asking. It's like one is where's the deadline of it, and which one will we write on Word or paper? you have two options. Actually, if you can write it on the Word document, much better. But if you do not have a Word app on your gadget or PC, you can write it on your notebook and take a picture of it and then you submit it. Okay? The deadline, okay, the deadline naman, class, is it's an assignment. So before we meet on Wednesday, you should you should have submitted this assignment. So before we meet on Thursday, mag-check ako. I will check your work. Kailangan, class, na isubmit nyo na. Okay? Understand? Yes po. Yes, okay. Our next session kasi, our next class is on Wednesday. So before we meet on Thursday, kailangan makita ko na yan na nakapag-submit na kayong lahat. Okay? Any question pa, class? Yes, sir. Okay, so just class, just enjoy yung mapipili niyong continent, tingnan nyo. So i-discover niyo yung mga magagandang bagay doon. Kumbaga, wag lang kayong basta magbasa, no? Let's say, for example, babasahin niyo lang yung Asia. So just enjoy it, no? Especially kung ang pipiliin ninyo, class, yung mga continent na hindi natin pa alam, no? Kumbaga, wala pa tayong masyadong idea like yung Antarctica, yun, yung Australia, no? Usually ang alam lang natin sa Australia, maraming kangaroo. So, ano pa yung iba doon? Ano pa yung maraming matatagpuan doon? So, mas maganda ma ma ma-discover niyo yung iba't ibang mga makikitang magagandang bagay doon. And then on Thursday, mamimili ako, class, ng few students na magkukwento kung ano yung mga nakita nila. Okay? Naintindihan po, class? So, I will choose at least 5 students to tell me what they have found, anong nakita nila sa mga kontinenteng yun. Kukwento lang nila yung nakasulat sa kanilang assignment. Okay? Understand, class? Yes, sir. Okay. Any Yes. other question? Yes, sir.
Okay, none so far, class? Opo. Okay. If you are true, please visit the Cerebro. I will upload this lesson and yung aralin, yung takdang aralin, yung assignment natin, i-upload ko doon and then doon na rin po ninyo gawin. Actually, we have at least 10 minutes pa, class, pwede nyo na rin gawin para hindi kayo cramming, no? Pwede nyo na rin basa-basahin, pwede nyo na rin i-visit yung mga website ng mga continents natin. Okay? If you don't have any question, class, you may now leave the room. Bye, sir. Okay, bye. God bless you. Bye Bye, po. sir. Bye. Bye, sir. Bye, teacher. Bye, I Bye want to po. Ethel. say thank you in Japanese. So, bye. Bye. Sir, tapos na po ako. Ang bilis mo naman. Sa cerebro mo ipapasa yan kasi doon na ka mag-check ha. Sige pa. Bye po, sir. Okay. Bye, sir. Bye.